Ang sahod ng isang Pilipinong utusan dito sa Germany ay more than 200,000 pesos po, mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay ang aking sahod, mga kaibigan. At syempre, ito po ay gusto ko lang i-share sa inyo para ipagyayabang ko po, mga kaibigan, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kasi mayabang po ako. No? So, hindi po. Hindi ko po sasabihin 'yon dahil ako po ay nagyayabang, kasi hindi ko po maipagyayabang 'yon. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, ako po yung pinakamababa ang sahod doon po sa amin, sa aming departamento. At yung trabaho ko po, mga kaibigan, ay yun nga po, isa po akong utusan, yung inuutos-utusan po, no? At meron po akong 3 boss, no? Kapag sinabi ng isang boss ko na linisan mo yung kalat dyan, ay syempre lilinisan ko, part ng trabaho ko po yun, no? Tapos kapag sinabi naman ng isang boss ko na i-repair mo yung mga gamit natin dyan, halimbawa mayroon tayong drill o kaya mga machine, o halimbawa sabihin na natin ref, o kaya yung lutuan, ay syempre part ng trabaho ko yon, no? Gagawin ko yon. Tapos, mga kaibigan, kapag sinabi naman ng isang boss ko na Jeff, tawagan mo nga yung yung isang tao na yon at kailangan ko ng appointment, no? Ganito ganyan, pwede ako, no? Tawagan mo nga yung isang tao na yon, tapos yun, kasalubong mo siya at yun, pag-usapan ninyo yung susunod na project natin, no? Yung mga ganon, yun po yung aking trabaho. So from janitor to technician to secretary, yun po yung aking trabaho. So parang all around, kumbaga, no, mga kaibigan. At yun, ang sahod ko po, mga kaibigan, ay yun nga po, nasa 240,000 pesos, no? Malaki, malaki siya, no? Kung nakapikit ang mata natin, mga kaibigan, ay malaki po yun, no? Dahil wala pa po siyang kaltas. Oo. At mga kaibigan, yung kaltas po ay sasabihin ko mayat maya lang, sandali lang, ha, no? So ang kaltas po ng sahod ko ay nasa 980 euro. 980 euro. Nasa more than 70,000 pesos yata yun. Hindi ko lang sigurado. So, syempre, tatanungin nyo sa akin kung bakit ganun kalaki yung kinakaltas sa aking sweldo, no? So, ipapaliwanag ko syempre, no, kung bakit ganun kalaki. Nabobolol pa ako! Ha? Ganun kalaki yung ating deduction. So, ay naku, gusto ko sana dun, nakalimutan ko na mag-ano pala ako dun. So, unang-una sa lahat, mga kaibigan, meron po tayong mga insurances, yung mga mandatory insurances na binabayaran. Ibig sabihin, yung kinakaltas na 70,000 pesos na yun ay hindi po natin mahahawakan yun, kasi automatic na kinakaltas ng ating employer sa ating sahod, no? Yung mga yun. So, ang unang kinakaltas, mga kaibigan, sandali, mag-park lang muna tayo rito kasi gusto kong hindi nagmamaniho habang nag-i-explain ako, baka may makalimutan ako. Ano? Paano tayo mag-park dito? Ay, dito na lang. Dito na lang. Parking ba to? Oo, parking siguro to. Hindi. Hindi naman parking pala yan. My goodness, Jeff, ano yung ginagawa mo? So,
Dali Dito tayo magpark. Dito tayo magpark. O, yan o. Ayan. Sa mga kaibigan, no? Haps! Yung insurances na binabayaran natin, mga kaibigan, ay halimbawa kung nagkasakit tayo, no? Siyempre, pag na-hospital tayo, babayaran. Pag kailangan natin ng medication, babayaran. At isa pa, ito pa, doon din sila kumukuha ng sahod natin at ibabayad sa atin kasi hindi ka makapagtrabaho pero kailangan mabuhay ka. So ibig sabihin, tuloy-tuloy yung sahod mo. Yung tinatawag na Krankenversicherung, no? Ang susunod na insurance, mga kaibigan, ito po ay yung insurance kung halimbawa nagkasakit ka, hindi ka makapagtrabaho or hindi ka na makapagtrabaho, no? Hindi ka makagalaw, hindi mo kayang paliguan yung sarili mo, no? At siyempre may pupunta sa iyo na nurse, no? O kaya yung mag-aalaga sa iyo, no? At papaliguan ka nga, lulutuan ka. Hindi ko alam kung lulutuan ka, pero ang alam ko papaliguan ka. Ikaw ay kumbaga lilinisan. Yun yung tinatawag na Pflegeversicherung, no? At doon po sa Pflege na yon, doon po karamihan nagtatrabaho yung mga kababayan nating mga Pilipino na galing sa Pilipinas, no? Nasa home for the aged sila. Kung wala sila sa home for the aged, nasa hospital naman sila, yung ating mga magigiting na nurses. Tapos, mga kaibigan, yung tinatawag na Rentenversicherung, ito po ay yung insurance na kung saan kumukuha ng pension. Pag retire na tayo ay doon sila kukuha, no? Tapos ito pa, kapag halimbawa tayo ay nawalan ng trabaho, nawala, na bankrupt yung company, meron yung tinatawag na Arbeitslosenversicherung, no? Doon din kumukuha nang isasahod sa atin yung gobyerno. Kasi kailangan mabuhay tayo, di ba? No? Tapos, meron pang extra na babayaran natin para bang additional sa ating pension. Oo. So, yun po yung mga mandatory na insurances na kinakaltas sa ating sahod, no? Tapos, meron pa yung income tax. Diba? So, ang suma total natin ay 980 euro. Doon po pumupunta yung ating mga pera na kinakaltas sa ating sahod. Diba? Ako, personally, okay yan. Kasi kapag may nangyari sa akin, wala na akong iisipin, no? Kung saan ako kukuha ng pambayad ng upa, kung saan ako kukuha ng pambayad ng gamot, pangbayad sa ospital, and so on and so forth. Okay yan. Kahit na sabihin na natin na hindi ko everyday nagagamit yung mga yon, paano naman yung mga taong nangangailangan dito? Sila yung gagamit sa ating mga ibinibigay buwan-buwan dahil sila ay nangangailangan. Halimbawa, may nawalan dyan ng trabaho, ay doon sa insurance na yun, kukuha. At saka nagbabayad naman siya ng insurance, di ba? Yun po, no? At yun, mga kaibigan, yun po yung ating sahod, no? At kung titignan natin, i-convert natin sa peso yan, mga kaibigan. Talagang marami yan, marami, no? Pero kung dito ka mamumuhay, no, may uupahan ka, may sasakyan ka, may pamilya ka pa, no, ay siyempre, mga kaibigan, tamang-tama lang yun. Baka hindi pa kasya yung sahod ko pagka ako lang yung nagtatrabaho. Si Mrs. may trabaho rin.
Siyempre. Talagang kailangan i-budget mo talaga. No? Malaki yun, pero malaki. Malaki yung gastusin dito mga kaibigan. Yun po. No? At saka, kung gugustuhin ko, pwede kong i-budget yung aking sahod na yon, pero talagang mahirap. Baka, tamang-tama lang. Baka wala na akong sasakyan. Give up natin yung sasakyan. Pwede pa siguro. No? Maglakad na lang ako. Ganun po. No? Kasi imagine mga kaibigan, yung sahod ko ay nasa hindi yung sahod, yung upa na binabayaran namin. Nasa, I think, 1,059 or 1,079. Basta more than, more than 70 ba? 70,000 or 60,000. More than 70,000 pesos. Upa lang yun, sa bahay lang yun. Oo. Paano na yung sasakyan na hinuhulog-hulugan natin, di ba? Paano yung food, pagkain? Paano yung pamasahe? Paano na yung mga extra insurance na ibang insurance na binabayaran natin? Kasi meron pa kaming isang insurance na kumbaga kapag pumunta kami dyan sa mall, tapos may bentahan ng mga TV doon, tapos nasira ko yung isang TV, ay yung insurance na mag-handle doon, yung binabayaran naming extra insurance na yun, yung tinatawag na half fleet fasihiro. So yun mga kaibigan. Tapos lahat ng mga gastusin, yung mga pamasahe sa bus, sa train, di ba, ang merienda, at least kami mga kaibigan ni Mrs., kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo dahil meron po tong YouTube, no? Malaking bagay po sa amin yung pag-YouTube, pagbablog. Kahit na konti lang yung nakukuha namin, at least meron tayong panggasolina, paminsan-minsan pang pamalengke, paminsan-minsan pang pangkain sa labas. Kasi kung wala tong vlog na to mga kaibigan, ay para bang malaki ang mawawala. Kumbaga tayo kumbaga para bang nabubuhay tayo para lang magbayad ng bills. Kumbaga wala nang bakasyon, wala nang punta doon, magmamasyal doon sa ibang lugar, wala yung mga yun. Kung gustuhin namin na magkaroon kami ng mga ganun, ay kailangan ko ng extra income, extra na trabaho. Ang problema ko nga lang doon mga kaibigan, ay lagi akong wala sa bahay. Naranasan namin kasing namuhay na parang laging wala ako. Parang wala ako. Parang nag-abroad ako. Kasi noon mga kaibigan, yung sina Mrs., paminsan-minsan nakikita ko lang yung mga anak ko noon. Weekend lang, paminsan-minsan pa. Kasi paglabas ko ng bahay, tulog sila. Pag uwi ko, tulog sila. Diba? Everyday, ilang taon yun. No? So parang hindi ko sila nakikita. Hindi rin nila ako nakikita. Si Mrs. syempre, everyday nakikita ko yan, nag-uusap kami. Gabi-gabi. Pero alas 11 na ng gabi, ganun. Minsan na tulog rin siya dahil pagod. Diba? So yung ganung namin noon, ayaw na naming maulit yon, no? Kaya sabi ko kay Mrs., maghanap na lang tayo ng paraan para at least magkakasama tayo pag hindi tayo nasa trabaho. At pwede tayong kumita. Yon po ang nakita ko sa YouTube, sa pagiging vlogger ko, no? Feeling vlogger ako mga kaibigan, feeling vlogger. Pero at kahit na feeling vlogger tayo, may kaunting nakukuha naman tayo. At yun po ay salamat po sa suporta po ninyo. So ayun, baka humaba ito mga kaibigan. Hanggang doon na lang muna yung sharing natin. Abangan nyo po yung mga susunod. Babalal ka pa! Abangan nyo po yung mga susunod na vlog po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan.